Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alam mo, sigurado ko, deep in your heart, alam mong sablay ang ginawa nila Torre, nila Marbil. Alam mo, matalino ka eh. Doon sa vlog nyo ni Hart, galing-galingan ka eh. O, di ba? So, sigurado ako matalino ka. Alam mo yan. At mismo, yan ang konklusyon. Kasi lumabas doon sa hearing na talagang pinagplanuhan, mali-mali yung sinunod na order. Mamaya, itutuloy natin yung hearing na yan. Di ba? Ibig sabihin lang nun, wala ka talagang bayag. Sana bumaba ka na bilang Senate President. Kung hindi mo kaya, bumitaw ka na dyan. Alam mo, ito, bigyan kita ng istorya. Istoryahin lang ito. Ito, napakasimpleng istorya. Alam mo ba kung gaano kabastos? Ha? Gaano kabastos ang Espanyol sa atin? Nung panahon na si Rizal, papatayin na sa Luneta, di ba? Alam mo, kinuha ng mga Espanyol, mga Pilipino. Ang nagsuplong din, mga Pilipino. Ang mismong babaril kay Rizal, mga Pilipino. Tapos, nasa likod nila yung mga Espanyol. Pag hindi nyo binaril yung si Rizal, kami yung babaril sa inyo. Ganon kawalang niya ang Espanyol. Tapos, alam mo, sigurado ako, sa mga kawal na nandun, alam mo sinasabi nila? Ginagawa lang namin trabaho, utos sa taas yan eh. Wala kami magagawa, utos sa taas, papatayin kami. O, di ba? Kasi doon yung time na yun, ganun doon eh. Noong time na yun, papatayin ka talaga pag hindi ka sumunod sa utos eh. Papatayin kami. Nakatutok yung baril sa amin eh. Diba? Kaya lahat kami, we will pull our trigger. Naalala nyo yung ginawa kay Rizal? Ganun din ang ginagawa ng mga pulis kasi ngayon eh. Yan din ang dahilan nila eh. Kailangan lang namin sumunod, utos sa taas eh. Wala naman kaming choice. O anong pinagkaiba nyo doon sa bumaril kay Rizal? Wala. Ngayon, ano punto ko dito, Mr. Escudero? Parang ganyan ka din. Ganyan ka din. Hindi mo gagawin kasi magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng crisis. Ang punto dito, nanindigan ka. That's the very point. Nanindigan ka. Wala. Dito pa lang. Wala na. Alam mo, sigurado ko, deep in your heart, alam mong sablay ang ginawa nila Torre, nila Marbil. Alam mo, matalino ka eh. Doon sa vlog nyo ni Hart, galing-galingan ka eh. O, di ba? So, sigurado ako matalino ka. Alam mo yan. At mismo, yan ang konklusyon. Kasi lumabas doon sa hearing na talagang pinagplanuhan, mali-mali yung sinunod na order. Mamaya, itutuloy natin yung hearing na yan. Di ba? Ibig sabihin lang nun, wala ka talagang bayag. Sana bumaba ka na bilang Senate President. Kung hindi mo kaya, bumitaw ka na dyan. Wala pa talaga ako nakikitang kaya dapat talaga iboto natin yung mga, kasi yung mga Duterte senators, yun ang may mga bayag. Yung mga kandidato ni Duterte, yun ang may mga bayag. Unang-una na dyan, si Kibuloy. Hindi, walang biro ito mga kababayan. Si Kibuloy po. Bilyon ng alok para kunin ng SMNI, sumunod sa utos ni Marcos, sumunod sa utos ni Romualdez. Bilyon. Ganong katindi ang alok. Nung hindi siya pumayag, ano nangyari? Kinulong siya. At least nanindigan. Yeah? At yung iba pang mga tumatakbo ngayong senador sa ilalim ni Pangulong Duterte, lahat po yan may mga paninindigan. Lahat po yan may bayag. Kaya sana ma-replace ka na. Sana mapasok lahat mga kababayan. Alam ko nakakainit ng ulo ito, nakakainit ng dugo ito si Chis Escudero. Pero again, paano tayo gaganti? Hindi natin sila magagantihan. Hawak nila kapangyarihan eh. Alam mo sa totoo lang ngayon, pag nag-uusap-usap kami ng mga vlogger, isa lang nasasabi namin eh. Hawak nila ang kapangyarihan. Hindi na nila sinusunod ang due process. Wala na tayong magawa bilang mga Pilipino para tayong inaabuso araw-araw. Pero alam nyo, isa lang, may magagawa tayo sa eleksyon. Sa darating na eleksyon, dyan natin ilabas, ibuhos ang galit natin sa eleksyon. Iboto talaga natin ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Wag na tayong, hindi ko gusto yan, hindi ko kilala yan, wag nang ganon. Ibuhos na natin ang galit natin dito. Kasi kung pinagkatiwalaan ni Duterte yan, may tiwala si Duterte. Hindi naman po yan na mag-i-endorse ng wala siyang tiwala at masisira siya. May tiwala ho siya sa Boom! Nako, Chis Escudero, tinawag na walang yagballs ni Boss Banat Bay. Okay guys, napakaganda ng panonoorin natin video. Ang lupit nito, no? Oh, si Boss Banat Bay.
no, tinawag ng walang yagbol si Chis Escudero. Ang lupit. Bakit naman kasi? May contempt na ba naman yung mga kalaban, no? Isang pirma na lang para makulong o makontempt ay hindi niya pinirmahan kasi sabi nga daw niya magkakaroon ng crisis. Bakit, ano ba yung ginawa niyo kay Tatang Digong? 'Di ba nagkaroon din ng crisis? 'Di ba? Halip na si Tatang Digong hindi niyo pinadala sa ICC, dapat dito hiniring para dito dinggin yung kanyang mga sinabi niyong kasalanan. Di sana walang crisis tulad ng ganyan, no? 'Di ba? Mga taong bayan ay nangungulila kay Tatang Digong. At dito sa video nito mga kababayan, ang lupit ito, panoorin nyo, napanood nyo naman yung preview, hanggang sa dulo panoorin nyo kasi ang lupit ng mga sinabi ni Boss Banat Bay dito. At kita nyo naman yung preview. Tulad ni ni Jose Rizal, 'di ba? Si Jose Rizal mga kababayan, binaril yan dati. Mga Pilipino daw yung mga pumutok o pumindot ng gatilyo ng baril. Okay, yung bangbang. So ngayon, syempre, pagka hindi mo pinindot yung gatilyo na yan, yung may boss yan syempre, yung boss. Ikaw ay yung mapuputukan, ikaw yung machuchugi. Ganun ang ginawa rin ni Chis Escudero dahil kung pinirmahan niya yon, di mayayari siya sa boss. Tama naman si Boss Banat Bay. Ang lupit Kaya kung bakit na lang na ganun, no, tinawag ni Boss Banat Bay, no. Wala ka bang yagbols? Wala ka bang bayag, no? Wala kang paninindigan. Yung sinabi naman ni Chis, magkakaroon ng crisis. Bayaan mo na yan. Wala namang ano bang naitulong na ni dapat pinirmahan mo na yan, boss. Masana bibilib pa sana kami sa iyo, no? Di ngayon, di maraming galit sa iyo. Di ba? At saka alam mo naman yung mga kasinungalingan ay nagkakandabulol-bulol na nga yan sila sa sa hearing, sa pagdinig na yan, kahit alam yung sisinungaling na, ay sige lang, no? Grabe, no? Ba't kaya ganyan mga kababayan nangyayari sa Pilipinas? Diyos ko. Kaya huwag nyo kakalimutan, Team PDP laban kung ano man yung mga paninira nila. Basta itong eleksyon, bawi tayo. Sabi nga ng Banateros Brothers, nila Tol J. Guevara, nila Coach Oli, nila Boss Dada, nila Master Judea, bawi tayo ngayong eleksyon. Ilabas na natin yung galit natin sa kanila. Iboto natin ang straight PDP laban, yan sila Pastor Kibuloy. Bawi tayo sa kanila mga kababayan. Shout out sa mga subscribers ni Boy Sardinas dyan, nagsasabi at nababasa ko yung mga komento. Straight PDP laban tayo. At nung nag-survey tayo sa Hong Kong, panoorin nyo po, nandiyan naka-upload. Panoorin nyo po at ay talagang yung sabi ng mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, pagka may BBM supporters dito sa Hong Kong ay isasako namin, tatapon sa basura. Baka hindi nyo pa napanood, naka-upload dyan kasi hindi nire-recommend ni YouTube sa inyo yun kasi iba yun, no? Survey kasi yun, kaya hindi ibabato sa inyo na YouTube. Hanapin nyo, kalkalin nyo po dito sa ating YouTube channel para mapanood nyo, ang ganda dun. Ako, makita nyo. Shoutout po sa mga kababayan natin dyan sa OFWs dyan sa Hong Kong. At sana napanood yung video, naka-upload na. Kung napanood mo tong video na to at hindi naibato sa inyo na YouTube yung notification para sa video na yan, kalkalin nyo, nandyan po, naka-upload na. Para mapanood nyo po, para makita nyo po yung mga magagandang natin dyan, na survey ng mga kababayan. So yun, balik tayo mga kababayan, i-play natin tong video, no? Kikilabutan na naman kayo sa mapapanood nyo na to. Tulad nga po ng ni Jose Rizal, di ba, na natsugi siya dahil sa kanyang paglalaban at paninindigan, no? Kaso sa kabila ng kanyang pagmamahal sa kapwa ay ginurgur siya. Syempre may nag-utos. Tulad din naman niya nila Chis, nila Torre. Meron diyan silang boss. Hindi naman po pwedeng sa kanilang desisyon yan. Alam naman natin, wag niyo naman kaming gawing tanga mga boss, no? At kung hindi kayo susunod, mangyayari din kayo. 'Di ba? Ganun lang 'yan. Matatalino ng mga tao ngayon. Pero ngayon, darating na eleksyon, malapit na, babawi kami sa inyo. Iboboto namin ng buong PDP laban. Kaya sabihin nyo, yung mga survey, bagsak kami. Nako, hindi kami naniniwala sa mga taga-survey nyo, boss. Mga fake news yung mga taga-survey nyo. Tulad nung nag-survey tayo sa Hong Kong, sabi nila, malakas daw ang Team Marcos sa Hong Kong. Kita nyo naman, panoorin nyo, kayo na po maghusga dun sa ating survey dyan sa Hong Kong. At disclaimer, wala pong binigay sa amin ni Kuya Goods ang Team PDP laban o SMNI para mamasahe sa hotel. Hindi, gusto lang namin ipakita sa inyo na ganun kami ka-solid at asar kami sa mga vloggers na pumunta ng mga ibang bansa na nagsosurvey. Laglag daw ang PDP laban. Panoorin nyo naman yun sa amin. Yan sila kasi
no? Bayad kasi yan, no? Kaya gagawin nila pagka hindi sila sumunod sa utos, hindi sila babayaran. Kami rito walang bayad-bayad kasi mahal din ho namin ang taong Pilipino, yung mga nakatira sa Pilipinas. At nakakainggit nga ang Hong Kong dahil ang Hong Kong ay napakaunlad na bansa. Dati mas mayaman pa tayo dyan. Ngayon napakaganda, nakakainggit talaga ang bansang Hong Kong. Hong Kong pa lang yan, ha? Hong Kong pa lang. Naku po, Diyos ko, kawawa talaga ang Pilipinas. Kaya mga babayan, no, panoorin nyo itong video na to kung paano supalpalin at paano balahurain. Kaya po, Ospan at Bay, si Cheese Escudero, bagay lang sa kanya yan, no? Halip na nakatulong siya, nakasira ka pa, boss, no? So mga babayan, play ko na yung video. Don't forget to like and subscribe, Boy Sardinas at lahat ng Banateros vloggers, yung Calso TV and Henry on the Go. O yan, shoutout po. Panoorin natin itong video. Simulan natin to, ha. Huwag mong kakalimutan mag-like at shoutout sa'yo, kumare. Lagi ka nagko-comment, saka lagi ka nagla-like sa video natin. I love you. Play mo na boy, let's go! Kung ayaw niyong dumalo, ipapasabina na kayo ng Senado. Ito ang naging matinding marka ng senadora na si Senator Amy Marcos. Nang tahasang balagbagin ito ang mga executive officers na hindi dumalo sa ikinasa at ikalawang pagdinig ng Senado patungkol sa di umano'y iligal at sa pilitang pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kamakailan nga lamang bagong promoted rank star officer na si General Nicolas Torre III wala di umanong kawala at sasampahan na di umano ng patong-patong na kaso dahil sa ginawa nitong di umano'y iligal at sa pilitang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Chairwoman ng Senate Foreign Relations Affairs Committee, Senator Amy Marcos, tila sumabog na sa galit at dismaya dahil sa hindi sumipot ang halos lahat ng inimbitahan na mga opisyalis ng gabinete ng kapatid nito na si Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa imbestigasyon sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagpadala sa kanya sa banyagang hukuman ng ICC. Matatandaang hinamong ni Secretary Lucas Bersamin isang araw bago ang pagdinig sa Senado ang pagsulat nito kay Senator Amy Marcos sa lahat ng gabinete at opisyal ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na makakadalo sa naturang pagdinig at ang dinahilan nila ang executive privilege. Kaya naman tila sobrang sumabog na at desperado ang mga senador at nakahanda na ang sabina na para sa kanila. Samantala, ilan sa mga opisyales ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinatawag ng Senado ay hindi saklaw sa executive privilege, lalo na ang new promoted rank star na si General Nicolas Torre III na siyang nanguna sa pag-aresto at tila persahang minadaling ipinadala ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Nahaharap raw di umano ang nasabing CIDG General sa kaliwat kanang kaso at maaring makulong ito ng mahabang panahon dahil sa di umano'y maraming paglabag sa batas hinggil sa ginawang iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Matapos ang balitang ito, hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, parang may tinatago. Kung wala silang tinatago, bakit umiiwas? Nasaan na kaya yung mga matapang na general ngayon? Baka hindi pa tapos yung mga script nila. Pwede kang kaladkarin at ikulong si Torre. Obviously, isa siya sa accused for PRD's illegal arrest and detention. Bring Torre to the hearing or else he can be issued for contempt. Ma'am Amy, itama mo ang mali kahit kapatid mo pa masasagasaan. Yan lang ang makakapagsalba sa Marcoses. Ipakita mo nga hindi lahat ng Marcos ay kurap. Saka lang ako maniniwala sa'yo. Kasuhan mo't ipakulong mo. Maniniwala na ako sa'yo, ma'am. Pag nakauwi na si Tatay Digong at makulong na si Torre, Pajardo at PNP chief. End quote. Tila nabahag ang buntod. No wonder siya po ay pinagbitbit ng champagne glass ni Lisa Marcos dahil mukhang nabahag ang buntot nitong Senate President natin na si Cheese Escudero. Papaliwanag ko kung bakit, ha. Ito pakinggan ho natin itong mabuti. Kayo na ho mismong humusga. Siya po ba ay umiiwas pusoy? Nabahag ang buntot? O talagang kailangan lang ng dala ng pangangailangan, ika nga. Kayo na ho bahalang maghusga. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ito. Ayan. Ito yung kanyang bagong pinalabas na press con. Ito, ha. Kahapon po ito. O, play.
Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena. At Sabi ni Amy, nandun na daw noong umaga, ngayon wala pa. Ang gulo-gulo nyo talaga? Ang gulo-gulo nyo. Hindi, baka ito yung pangalawa. Ito yung siguro yung pangalawang sinasabi ni Amy. Pero yung una, tingnan natin. na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Sabit yan. Sabit yan, sir. Ipapaliwanag ko sa'yo, ha? Ipaliwanag ko lang sa'yo. Sinasabi niya, ang kalayaan ng Senado ay hindi napapatunayan ng isang instance lang o isang pagkakataon. Tama ka dyan. Tama ka na hindi napapatunayan ito. Kailangan mo ng maraming instances para masabi mong tunay na malaya, ika nga. Pero, ito ang pero dyan. Pero, kung ang isang bagay ay hindi kayang panindigan, nagkakaroon ng problema sa credibility ng kalayaan ninyo, lalong-lalo na ikaw, yung credibility mo bilang isang Senate President, yung credibility mo na ikaw ay independent at nagdidesisyon ng sarili mo, malaking problema natin. Ibig sabihin, tila nadidiktahan ka ng Malacanang. Maaring mo sabihin na hindi lang ng isang instance napapatunayan ng kalayaan sabihin ng kalayaan kasi sinasabi niya yung pagiging independent ng Senate. Tama ka naman dun Kailangan, malay mo doon sa ibang bagay, tumayo kayo bilang independent body. Pero ito kasi, ito yung mismong masusubok, ika nga. Masusubok kung talaga bagang ang Senado ay independent sa Malacanang. Kasi ito yung direct na banggaan ng utos ng Malacanang at yung batas na ipinatutupad ninyo. So direkta ito. So maaring sasabihin mo hindi ho mapapatunayan ng iisa, pero gayunpaman sira ang credibility mo. Bilang Senate President, bakit mo pahihintulutan ang ganitong klase na desisyon, ika nga na tumiklop kayo sa utos ng Malacanang? Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Yun nga ang direksyon ninyo Tila ang direksyon ninyo, sunod-sunuran sa kautusan ng Malacanang. Diba? Ito na po yun Ito na po yung tipping point Ito na, wala na hong ibang masasabi natin. Ano ba? Kayo ba'y malaya, independent o hindi? Kasi magkaiba ng utos Di ba? Magkaiba kayo ng tinatahak. May sarili kayong rules, may sarili kayong batas. Pero binabangga ng Malacanang. Ang tanong, titiklop ba kayo o hindi? Mamaya papaliwanag natin yung dahilan niya. Kasi may palusot siya dito Ito yung palusot niya. Nasabi ko na kanina, at alam na rin niya yun, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawin. Tumatawag si Hart. Ay, hindi si Hart yan. Ikaw naman banat ba yun? Nainggit ka na naman kasi single ka Hindi. May nagriring kasi yung telepono niya ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa So ang ginawa niya, pinasa daw niya sa legal ng Senate. Okay? Sa madaling salita, umiiwas pusoy talaga siya. Sa madaling salita, kung ano man daw ang desisyon ng Senate legal team, yun ang kanyang somehow papanigan. Okay? So pag sinabing ng Senate, legal ng Senate at sinabing magkakaroon tayo ng problema, so wag mo nang pirmahan yung subpoena. Tapos siyempre, alam mo sasabihin ni Escudero, alam ko na Sabi ng legal ng Senate, ganito daw at makakagulo pa ito sa ating bayan na dapat tayo nagkakaisa sa tunay na problema ng ating bansa. Ganyan, di ba? Alam naman po natin yung mga karakas na ganyan di ba ito ang problema ko dyan. Ang problema natin dyan, meron kang katono. Yung piyok mo, ika nga yung kanta mo, may katono. Sino? Si Marcos. Ganyan din ang tono ni Marcos nung tinanong siya, akala ko ba we are no longer part of the ICC and you said na we are no longer wala nang authority ang ICC sa Pilipinas. Ano masagot niya? Interpol. Hindi kami sumusunod sa ICC because we are no longer part of the ICC, but as a country who cooperates with Interpol, so Interpol ang may kasalanan. Interpol ang sinusunod namin. So ginawa niyang scapegoat yung Interpol. Sounds family? Sounds familiar mga kababayan?
Ganyan din si Gis Escudero, ganyan ang kanyang direksyon. Pag sinabi ng legal team, hindi naman kasi ito desisyon ko, desisyon ng legal team. Di lusot ka na naman, ganun ang dating, ha? Pare-pareho kayong walang yag balls. Gago! Yun ang katotohanan. Hindi ninyo kayang panindigan ang tunay na batas sa Pilipinas. Ang simple-simple lang ho niyan. Sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, syempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Yan. So yan ang kanyang palusot. Alam na natin ang desisyon niya. Alam na natin ang desisyon niya na hindi siya papabor sa subpoena because there will be a constitutional crisis. Alam mo, padre, simpleng-simple lang ito, makinig ka ha. Naintindihan ko kasi yung sinasabi. Kasi ako, open-minded ako. Iniisip ko rin yung dahilan niya. May punto naman siya doon. Paano mo isusubpina si Marbil, si Torre, ang sekretary? Paano mo isusubpina? Sino ang aaresto sa kanila? Iuutos mo sa Sergeant at Arms, sa police. Sino bang head ng police? Si Marbil. Di ba? Sa tingin mo, aarestuhin, iko-contempt ng police si Marbil? Imposible. May punto ka dyan. May punto ka dyan, padre. Pero, isa lang masasabi ko sa'yo. Ha? Hindi yun ang punto ng taong bayan. Ang punto ng taong bayan ay wala na kaming kakampi sa gobyernong ito. Na supposedly, the government is for the people. The government should be of the people. Kailangan itong gobyernong ito ay para sa taong bayan, nagsisilbi sa taong bayan, ang namumuno ay taong bayan. Pero dahil sa ginagawa ninyo, na tila wala na kaming kakampi, kahit sa Senado, ay isang kalapastangan sa ating konstitusyon. Bakit o kanyo? Dapat diba, all powers in the government, all authority emanates from the people. Ngayon, dahil sasabihin nyo lang merong constitutional crisis, hindi nyo nakakatiligan ng tama. Naintindihan natin mga kababayan, simpleng-simple lang ito. Sa akin, kung sa tingin mo magkakaroon ng constitutional crisis, still, sign the subpoena, prove to people that Senate is independent. Kung hindi arestoin ng PNP, it's okay. At least you prove to the people that you are independent and that you are in the side of the people. Whether maaresto o hindi maaresto, abay problema na ho nila yan. Problema na ng pulis kung hindi sila arestohin. Pero at least kayo nanindigan. Dito pa lang, hindi na kayo naninindigan. Napakahalatang umurang ang buntot ninyo Paano na ang taong bayan ito? Saan natatakbo? Supposedly, kayo dapat ang tinatakbuhan Di ba? Korte at kayo. Sa korte, alam naman po natin, it's a fact. Matagal talaga sa korte. It takes time. So what are you going to do? Ito lang simple yun Gis Escudero. Gis Escudero, makinig ka ng mabuti sa akin ha. Alam kong ordinaryong Pilipino ko, pero ako po ang isa sa mga nagbabayad ng inyong sahod bilang isang taxpayer. Opo, taxpayer po ako kahit i-check mo. Nagbabayad po ako ng tax. Kaya nga ako nakakakuha ng visa kasi meron po akong income tax. Pero gayon pa man, isang simpleng bagay lang, Mr. Gis Escudero. Kung may bayag ka, pirmahan mo. Kung may bayag ka, pero kung talagang pinapatunayan mo na isa kang utusan ni Lisa Marcos, wala tayong magawa doon. Sana lang hindi magselo si Heart Evangelista. Diba? Kahit ba sabihin na natin may constitutional crisis kayo at least nanindigan ka. Kaya kahit pa paano, mas bilib pa ako kay Senator Amy kaysa sa'yo. Si Senator Amy, kahit alam niyang tatamaan yung kapatid niya, kahit anong iniiwas niya ng iniiwas yung kapatid niya pero obvious naman na kapatid niya ang isa sa mga nagmamando. Kasi, alam naman, don't tell me, si Bersamin, gumagalaw ng hindi alam ni Marcos. Ano to, natutulog? Natutulog ba si Marcos? Baka ma-over yan ha? Ma-over, sleep. Okay yung easy. Gago! Baka ma-oversleep yan. Hindi, kasi ganun ang dating. Pero gayon pa man, anong ginawa ni Senator Amy? Kahit alam niyang mahirap kalabanin, kahit alam niyang medyo magkakaroon ng constitutional crisis sa gagawin niyang hearing, ginawa niya. Then let the people decide. Let the people know. That's what is important here. Malaman ng taong bayan, nakakampi namin kayo. Eto, anong kinukonclude nito sa sinasabi mo? Na ikaw ay tuta ni Marcos. Na ikaw ay sunod-sunuran sa Malacanang.
Yan po ang pinatutunayan nito. Di ba? Hindi yan constitutional crisis. Anong pakialam ng taong bayan doon? Eh kung hindi sumunod yung pulis, wala tayong magagawa. Ganun naman talaga sila eh. Alam mo ito, bigyan kita ng istorya. Istoryahin lang ito. Ito, napakasimpleng istorya. Alam mo ba kung gaano kabastos? Ha? Gaano kabastos ang Espanyol sa atin? Nung panahon na si Rizal, papatayin na sa Luneta, di ba? Alam mo, kinuha ng mga Espanyol, mga Pilipino. Ang nagsuplong din mga Pilipino. Ang mismong babaril kay Rizal, mga Pilipino. Tapos, nasa likod nila yung mga Espanyol. Pag hindi nyo binaril yung si Rizal, kami yung babaril sa inyo. Ganon kawalang niya ang Espanyol. Tapos, alam mo, sigurado ako, sa mga kawal na nandun, alam mo sinasabi nila? Ginagawa lang namin trabaho, utos sa taas yan eh. Wala kami magagawa, utos sa taas, ipapatayin kami. O, di ba? Kasi doon yung time na yun, ganun doon eh. Yung time na yun, papatayin ka talaga pag hindi ka sumunod sa utos eh. Papatayin kami. Nakatutok yung baril sa amin eh. Di ba? Kaya lahat kami, we will pull our trigger. Alala nyo yung ginawa kay Rizal? Ganun din ang ginagawa ng mga pulis kasi ngayon eh. Yan din ang dahilan nila eh. Kailangan lang namin sumunod, utos sa taas eh. Wala naman kaming choice. O anong pinagkaiba nyo doon sa bumaril kay Rizal? Wala. Ngayon, ano punto ko dito, Mr. Escudero? Parang ganyan ka din. Parang ganyan ka din. Hindi mo gagawin kasi magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng crisis. Ang punto dito, nanindigan ka. That's the very point. Nanindigan ka. Wala. Dito pa lang. Wala na. Alam mo, sigurado ko, deep in your heart, alam mong sablay ang ginawa nila Torre, nila Marbil. Alam mo, matalino ka eh. Doon sa vlog nyo ni Hart, galing-galingan ka eh. O, di ba? So, sigurado ako matalino ka. Alam mo yan. At mismo, yan ang konklusyon. Kasi lumabas doon sa hearing na talagang pinagplanuhan, mali-mali yung sinunod na order. Mamaya, itutuloy natin yung hearing na yan. Di ba? Ibig sabihin lang nun, wala ka talagang bayag. Sana bumaba ka na bilang Senate President. Kung hindi mo kaya, bumitaw ka na dyan. Wala pa talaga ako nakikitang kaya dapat talaga iboto natin yung mga, kasi yung mga Duterte senators, yun ang may mga bayag. Yung mga kandidato ni Duterte, yun ang may mga bayag. Unang-una na dyan, si Kibuloy. Hindi, walang biro ito mga kababayan. Si Kibuloy po. Bilyon ng alok para kunin ng SMNI, sumunod sa utos ni Marcos, sumunod sa utos ni Romualdez. Bilyon. Ganong katindi ang alok. Nung hindi siya pumayag, ano nangyari? Kinulong siya. At least nanindigan. Yeah? At yung iba pang mga tumatakbo ngayong senador sa ilalim ni Pangulong Duterte, lahat po yan may mga paninindigan. Lahat po yan may bayag. Kaya sana ma-replace ka na. Sana mapasok lahat mga kababayan. Alam ko nakakainit ng ulo ito, nakakainit ng dugo ito si Chis Escudero. Pero again, paano tayo gagante? Hindi natin sila magagantihan. Hawak nila kapangyarihan eh. Alam mo sa totoo lang ngayon, pag nag-uusap-usap kami ng mga vlogger, isa lang nasasabi namin eh. Hawak nila ang kapangyarihan. Hindi na nila sinusunod ang due process. Wala na tayong magawa bilang mga Pilipino. Para tayong inaabuso araw-araw. Pero alam nyo, isa lang. May magagawa tayo sa eleksyon. Sa darating na eleksyon, dyan natin ilabas, ibuhos ang galit natin sa eleksyon. Iboto talaga natin ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Wag na tayo, hindi ko gusto yan, hindi ko kilala yan, wag nang ganon. Ibuhos na natin ang galit natin dito. Kasi kung pinagkatiwalaan ni Duterte yan, may tiwala si Duterte. Hindi naman po yan na mag-i-endorse ng wala siyang tiwala at masisira siya. May tiwala ho siya sa bawat isa doon. Kaya doon pa lang sa fact na yun, iboto na natin. Diba? Yun ang nga sa akin. Tuloy natin tong pautot nito. Tinanong nyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Alam mo, kung ganyan lang pala, di sana yun na lang sinabi ni Duterte nung kinukulong siya. Yung dudukutin na siya. Alam mo, tigil yan kasi masisira ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Sila ang sumira eh. Nananahimik si aling Vice President eh. Anong ginawa ninyo? Kaliwat kanan na sinira, hindi ikaw, hindi ka saldot.
Kaliwat kanan ng ginawa ng gobyernong ito para siraan siya. Kaliwat kanan pina-impeach siya. Kaliwat kanan talaga ang ginawa. Ano nangyari? Nagkagulo. Tapos ngayon na dinala si Duterte doon, sasabihin mo, hindi, it's time to unite. Pang inang yan. Time to unite? Nandun na si Duterte, time to unite? Ngayon pa? Pagkakaisa? Anong pagkakaisa? Pagkakaisahan nyo? Baka pagkakaisahan nyo. Hindi na pagkakaisa yan eh. Pagkakaisahan nyo. Yan ang katotohanan. Kaya, palukuhan. Iintayin ko muna yung legal, pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas, depende kung pipirma o hindi. Hindi Kung gusto namin akusahan, kukontempt mo din kami. Mga vloggers. Ayan na naman kayo. Pag hindi nyo nagustuhan yung sinasabi namin, kukontempt nyo kami. Pag ordinaryong Pilipino, daling contempt, no? Walang crisis. Pero pagka mga opisyal, puro crisis. Hindi, alam nyo mga kababayan, kaya nakakagalit. Nakakagalit, nakakatampo, nakakainis. Lahat to. Dahil itong gobyerno to, this government is for the powerful oligarch, powerful politician, for the rich people. This government, wala nang hustisya sa gobyernong to. Lahat na lang sinusubukan yung baliin. Tapos pag may nagreklamo, nagagalit kayo. Pag yung mga vloggers nag-voice out, gigipitin nyo. Yan ang katotohanan. Kaya, alam mo, sa totoo lang, pag nag-uusap-usap na ho kami, parang nakaka-lose na ng hope sa Pilipinas. Dahil wala na talagang masasabi nating hustisya na makakamtan dito. Nagkuntsabahan na, nagkaisa-isa na sila. Di ba? Nagkakuntsabahan. That's the yun ang hindi maintindihan nito ni Chis Escudero eh. Ang bawat Pilipino ngayon, dahil sa ginawang katarantaduhan at dinukot si Pangulong Duterte, naramdaman nila na talagang binaboy nyo yung taong umayo sa bayan. Naramdaman nila na talagang wala nang hustisya sa Pilipinas. Ngayon, iparamdam nyo man lang sa amin na kahit papaano, kakampi namin kayo. Kakampi kayo ng mga ordinaryong Pilipino. Eh, hindi na eh. Kahit ikaw na inaasahan sa ng check and balance, wala. Naduwag. Eh, sorry kasi sa tono mong to, alam naman natin, magkakaroon talaga ng crisis yan. Pagka pinirmahan mo. Pero at least, napatunayan mo sa taong bayan na ako ay may prinsipyo. Ang Senado ay independent. Wala na eh. Puro mga, ewan ko kung anong halaga bang na ano sa inyo? Anong pagpapala ba? base yun doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naayon sa batas at hindi kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang miyembro. Alam na natin. Recommendation yung legal. Wala pa, nag-lunch ako tapos dumiretso na ako dito, hindi ko pa nakikita. Ay, nako, papakit ka pa. Hindi si Heart Evangelista yung nagtanong. Huwag ka nga pabebe dyan. Hindi ko po. Pabebe. Yan na mahirap. Pagka bata-bata yung jowa, nagiging pabebe na eh. So kung sakali mag-request si Senator Amy para doon sa panibago na sabina, hindi niyo yun actionan hanggat walang Hanggang wala pang recommendation. rekomendasyon yung legal dahil nasa parehong sitwasyon yun. Mhm. So hindi na ba maiwasan na madala pa ito sa Korte Suprema, sir? Pag-uusapan din. Ulitin ko, lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon yun na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre palagi may pag-asang mababaliktad yun. Pero may pagkakataon at tsansa rin na lalong mapaigting yun. So isa sa mga konsiderasyon yun na aming titimbangin. So, sir, ano yung situation ngayon? Parang may, ano ba to? Confrontation between the executive and the Senate? Wala. Kaya ngayon ang iniiwasan ko eh. Kasi klaro naman yung batas kaugnay ng executive privilege. Pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, nirefer ko na sa mga ibang abogado pa. Para Iwas pusoy ako, ganun. Para iwas pusoy ako. hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So, sir, the mere fact na may panibagong pinapasabina, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Hindi. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Yan ang mas importante sa akin. Sabi kanina, sir, ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi pagrespeto doon sa doktrina ng checks and balance, yung hindi pagrespeto daw ng mga taga-executives doon sa
Yan ang eksaktong sinabi namin sa kaso ni Ermita at sa kaso ni Neri. Ang kinatigan ng Korte Suprema ay ang executive branch. Okay lang yun. Yan kasi yung dahilan mo eh. Ayaw mong... Hindi kung kailangan dalhin sa Supreme Court yung issue na yan. Well then, we would respect the decision of the Supreme Court. Pero diyan pa lang, pinapatay mo na. Eh wala kang kwenta talaga. Gago! Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Eh, para mong inuunahan ng desisyon ng Supreme Court eh. Sana lang, ano ang tama? Tama naman po yung sinasabi ni Senator Amy. Hindi pa pwedeng yung executive privilege na yan ipangkalahatan. 'Di ba? Hindi pa pwedeng ganoon. Pwede ka magsabi niyan, kunwari, merong isang bagay na i-apply mo yan kasi national security o di kaya yan yung usapan ninyo ng Pangulo na hindi pa pwedeng i-reveal. Yan, okay lang yan. Nire-respeto. Mahinahon pa nga si Amy tungkol sa mga pagtatanong dyan sa mga walang yang nasa gobyerno eh. Ang importante ba lang yung ipasubpina ninyo, ipatawag ninyo. Nakarapatan naman ninyo yan. Kung hindi pala ninyo karapatan yan, tanggalin na natin yan sa kamera. Putang init ulo ko eh. Hindi kasi ginagawa ng kamera yan eh, di ba? Ginagawa ng kamera yan eh. Tapos sasabihin nyo, isipin nyo yun ha. Kami mga vloggers, ginagago kami. Pag hindi kami pumunta, tatakutin kami. Yeah? May ganyan silang pautot eh. Tapos kayo, wala pang nangyayari, tumitiklop na kagad kayo. Anong klase yan? Anong klase yan, Jesus Escudero? Bumaba ka na sa posisyon mo. Palitan na yung Senate President na yan, kaya dapat iboto nyo talaga yung 10 Duterte, Duterte, kasama na dyan si Richard Mata, ha? Basta yung 10, isama nyo na yan, Duterte, senators, di ba? Yan na ho yan, huwag na ho tayo mag-alinlangan dahil talagang, wala eh. These senators are not for the people. At binigyang pagpapahalaga, timbang yung executive privilege na kapangyarihan daw ng executive branch. Hindi naman porkit hindi tayo sang-ayon ay ibig sabihin mali na yon, lalo na kung may desisyon at batas na nagsasabing yon ang tama sa ngayon at sa kasalukuyan. Sir, for the record po, yung request for subpoena ay nasa inyo na? Wala pa. Pero may idea na po kayo kung Kasi ilan napanood ko kanina sa hearing, ganun kakapal eh. At nasa sa akin na raw. Wag naman ganun. Akala ko nga papadala na agad eh. Wala pa naman. So wala daw, nagbubulaan sila ni Amy. Pag untugin ko kayo, joke lang. Hindi pa yata niya nasa-sign ng bill. Sir, sorry, isang question ako. Nasa billing na ba tayo ngayon o wala pa? Pwede naman, sir. Sige pa yung Wag na. Yes, ma'am. Sir, sabi lang po kasi ni Rep. Robes, gusto niyang sumulat sa sa presidente na i-certify as urgent daw po yung anti-road rage. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat.
Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.